Mga ka-sports, kagabi lang, isa sa pinakamainit at pinakamalungkot na usapin sa Philippine basketball ang pagpanaw ni na Rene Batterbonia at Divine Adili. Marami talagang lumalabas na haka-haka, maraming kumakalat na mga kwento, maraming netizen ang naghahanap ng sagot. Ngunit ngayon, may mga bagong detalyeng lumabas mula sa talakayan ni na Homer Sison at Pau Salud sa isang podcast. At kung tama ang mga impormasyong ito mula sa kanilang source, maaaring iba ang totoong nangyari kumpara sa mga kumakalat na social media post. Ano nga ba talaga ang totoong nangyari? Kung nagustuhan na po ang update nito, paiwan ng follow at pasubscribe na din. Tara po, simulan na natin. Ayon sa ibinabahaging impormasyon ni Sir Homer Sison, na anya ay mula sa isang source na malapit sa Ateneo program, isang team building activity ang nagaganap sa Aurora nang mangyari daw ang trahedya. Sa nasabing aktibidad, kasama umano sa tubig sina Coach Tab Baldwin at iba pang coaches, assistant coaches at mga players. Ayon sa kwento, hindi umano ito isang punishment activity o anumang uri ng controversial na military training na ikinakalat ng ilan sa social media. Sa halip, isa umano itong team building exercise. Ngunit habang nasa tubig daw ang grupo, dalawang malalaking alon umano ang biglang tumama sa kanila. At dito, nagsimulang magkalat-kalat ang mga participants. Sa instinct ng tao, kanya-kanya na lang umalis sila sa location. At ayon sa source na binanggit sa podcast, naging napakahirap kontrolin ang sitwasyon dahil sa lakas ng alon at current. Isa pang mahalagang detalye na ibinahagi sa podcast ay ang paglilinaw sa isa sa mga kumalat na usap-usapan online. Ayon kay Homer Sison, walang katotohanan ang mga post na nagsasabing may mga pabigat na nakatali sa ankle ng mga players. Sa ngayon, wala ring opisyal na ebidensyang sumusuporta sa aligasyong iyon. Habang nagaganap umano ang kaguluhan sa tubig, sinubukan ng coaching staff na tumulong sa abot ng kanilang makakaya. At ayon sa source, si Coach Tab Baldwin daw mismo umano ang kumuha ng mga life vest mula sa dalampasigan upang may pamahagi sa mga nangangailangan. Sa edad na mayigit 60 years old, sinubukan pa rin umano niyang tumulong sa rescue efforts. At ngayon mga sport, isa sa mga pinakamalungkot na bahagi ng kwento ay ang sinasabing matagal na paghahanap kina Rene at Divine. Ayon sa podcast discussion, maaaring umabot ng mahigit 30 minutes hanggang halos isang oras bago sila natagpuan. At ayon pa sa impormasyong kanilang natalakay, hindi umano agad nakita ang dalawang atleta sa dagat. Sa halip, napadpad umano ang kanilang mga katawan sa pampang matapos tangayin ng malalakas na alon at agos. Ayon din sa podcast, hindi umano totoo ang ilang kumakalat na post na nagsasabing 5 ang nalunod at 2 lamang ang natagpuan. Wala umanong kumpirmasyon sa naturang impormasyon. Isa rin sa mga problemang nabanggit ay ang umano'y tagal ng pagdating ng rescue at medical response dahil sa lokasyon ng resort at layo nito sa mga emergency facilities. Ngunit muli, ang lahat ng ito ay bahagi pa lamang ng mga impormasyong lumalabas sa podcast at hindi pa opisyal na resulta ng investigasyon. At ngayon mga sports, isa pang naging usapin ay ang kalagayan ni Coach Tab Baldwin matapos ang insidente. Ayon kay Homer, nakausap umano niya si Coach Tab sa pamamagitan ng isang third party. At ayon po sa kanya, devastated umano ang veteranong coach sa nangyari. Hindi lamang daw si Coach Tab ang lubhang naapektuhan, pati ang coaching staff, teammates at buong Ateneo basketball community. Kung tutuusin, malaking bahagi ng trabaho ni Coach Tab ang pagre-recruit at paghubog ng mga batang atleta. Kaya para sa marami, hindi biro ang emosyonal na epekto ng pagkawala ng dalawang batang may malaking pangarap sa basketball. Samantala, patuloy naman ang panawagan ng ilan para sa hustisya at malinaw na kasagutan. Maging si Al Francis Chua ay nagpahayag ng kanyang pakikiramay at nananawagan ng malinaw na investigasyon. Para po sa marami, hindi lamang ito usapin ng basketball. Ito po ay usapin ng 2 kabataang may pangarap, 2 atletang gustong magtagumpay at 2 buhay na maagang nawala. At habang nagpapatuloy ang investigasyon, marami ang umaasang lalabas ang buong katotohanan upang mabigyan ng kapayapaan ang kanilang mga pamilya. Sa ngayon, wala pang opisyal na final findings mula sa mga otoridad, kaya mahalagang maging maingat sa pagbabahagi ng impormasyon. Iwasan natin ang mga fake news, iwasan natin ang mga aligasyong walang ebidensya, at bigyan natin ng pagkakataon ang mga investigador na matapos ang kanilang trabaho. Para sa pamilya ni Rene Batterbonia at Divine Adili, taos-puso kaming nakikiramay. At para sa buong basketball community, patuloy nating ipinalangin na lumabas ang buong katotohanan. Ikaw mga sports, ano ang iyong opinion? Accident ba talaga ito gaya ng sinabi ng ilang sources? O may iba pang detalye na dapat malaman ng publiko? I-comment ang iyong saloobin sa ibaba at babasahin ko yan. Maraming salamat po sa inyong panunood. Para updated ka sa susunod nating mga uploads, paiwan ng follow, subscribe at pahit ng bell
para updated tayo pareho sa mga ganitong uploads. Sa muli, rest in peace, Rani Paterbonia at Divine Adile. God bless us all. Mga ka-sports, kung hilig ninyong bumili ng mga Gilas jersey, Gilas accessories at mga gamit na pang basketball habang nanonood po kayo sa aking mga videos, kindly check this basket on this lower part ng ating video at magpa-pop up yung ating mga items sa gilid. Mga legit po yung mga items dyan and see to it po na makabili po kayo ahead of time kasi meron po yung mga discounts and mga promos depende po sa seller. And also, kunting suporta din as a content creator po. Salamat!